October 24, nang maranasan ng mga residente ng Talisay, Batangas ang matinding pagbuhos ng ulan at malalakas na hangin na dala ng bagyong Christine. Marami sa mga bahay ang nalubog sa putik dahil sa kaliwat kanang landslide. Sa pagbisita ko sa bayan, mag-iisang linggo matapos ang hagupit ng bagyo, dinatnan ko ang tahimik, maalikabok at tila maputik na daan. Ilang kalsada rin ang pahirapang madaanan gaya ng Barangay Sampaloc na katabi ng Taal Lake. Mga kapatid, nandito nga tayo sa Talisay, Batangas at makikita nyo naman meron pang mga putik tsaka mga lupa na nakakalat sa daan. Ayan, napakadami pa nila. Pero ito namang likod ko ay napagdaanan na ng road cleaning operation. Pero ayun nga, dito ay nililinis pa ng ilang government units pati ng DPWH yung mga daan. Kasama na din nila ang Red Cross para mag-ayos nitong mga daan at linisin ang mga nagkalat dala ng bagyong Christine. Ang amoy nito hindi rin ganun kaaya-aya, kaya abiso muna ng gobyerno na manatili muna sa mga evacuation centers ang mga residente. Nakatuloy naman ako sa Caloocan Elementary School sa Barangay Lanes, Talisay. Dito pansamantalang nananatili ang higit 100 pamilya na nasalanta ng bagyo. Ang ilan sa kanila natakot iwan ang kanilang tahanan kahit may pangamba ng pagbaha. Tulad na nakilala kong si Nanay Letty Peranil na pinasok ng tubig mula sa Taal Lake ang bahay. Oo, natakot din kami. Dahil lumikas kami dyan sa aming simbahan. Dahil natatakot din kami baka kami makuha na ng alon. Pero maliban sa paghihirap na dala ng bagyo, dagdag perwisyo rin para kay Nanay Letty ang pansamantalang pagtigil ng kanilang negosyo. Ang problema namin, aming hanap buhay ay halaman doon sa bundok ay na takluban din na lupa. Wala kaming benta, wala rin kaming pambili. Ang bahay naman ni Tatay Romel Vidalion nabalot sa putik. Ay ito, di nagpipilit bumango lahat para makabawi. Eh naman pagsubok lang naman yan. Wala pa raw katiyakan kung kailan makakaahon ang mga napuruhan ng kalamidad. Kumakapit na lang sila sa pagtutulungan ng bawat isa para malampasan ang pagsubok na kanilang kinakaharap. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. 17 taon na ang nakakalipas pero sariwa pa kay Andrea Cayan ang aksidenteng bumagos sa kanyang buhay. Kwento niya, 4 na taong gulang lang siya nang magkasunog sa kanilang bahay. Yung lata ng sardinas na ilaw namin that time kasi wala pa kaming kuryente nung panahon na yon. Kasi ang bahay namin gawa sa ng dahon ng nyug na yung mga materials niya. Kaya yun, mabilis yung apoy sa loob ng bahay. Lapnos ang balat at nasunog ang kanyang buhok. Pero ang pinakanapuruhan ay ang kanyang leeg. Dumikit ang balat niya sa baba at leeg, kung kaya't hindi niya na masara ang kanyang bibig. Minsan pag masama yung panahon, kumikirot. Pag mangangalay, masakit. Minsan makakain ako, minsan mahulog. Uminom ako, minsan mahulog. Mabuhos din. Mahirap siya. Lalo na yung mangangalay ka, minsan makahiga ka lang, ganun. Kwento pa ni Andrea, ang pisikal na sakit na nararamdaman, kaya niya pang tiisin. Pero ang pinakamahirap ay yung pangungutya ng ibang tao. Mukha mo para kang alien, zombies, parang ganun. Pero sa akin, hirap. Hanggang nakamalay ako, grade 4 ako, doon ko na-feel yung hiya ko sa sarili ko, yung nahiya ko sa sitwasyon ko, parang ganun. Minsan po, umiiyak. Hindi kasi maiwasan yung maitanong mo sarili mo, ba't ka ganito, ganun. Mahirap. Pero para sa akin, laban lang hanggat kaya ko pa, laban lang. Ayon sa isang surgeon na ating nakausap, hindi pa naman huli ang lahat para maibalik sa normal ang itsura ni Andrea. May lunas dyan. No? Yun nga lang, mas mahirap ngayon kasi mas matagal na. Pero kaya pa yan. Hihiwa yung surgeon dito, no? Tapos magdadagdag ng balat. No? Ang balat kukuha sa ibang parte ng katawan na normal. Malamang multiple procedures ang kailangan. No? So hindi isang pag-opera lang. Si Andrea handang sumailalim sa operasyon, pero aminadong kapos sila sa pinansyal. Gusto ko maoperahan. Dahil gusto ko maging normal din, yung pangutya ng ibang tao, ganun. Yung minsan naalala ko,
hirap para maging ganito. Ganun para sarili ko na sobrang hirap. Gustuhin ko ma'am, pero kaso wala kaming magawa kasi mahirap lang po kami. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Marmol o kaya granite na lapida ang karaniwang makikitang nakakabit sa mga libingan ng mga yumaong mahal sa buhay. Pero sa paglipas ng mga taon, meron itong kumukupas o kaya naman ay nabibitak. Nauuso tuloy ngayon ang mga sintra lapida, madaling bitbitin, at nalalagyan pa ng litrato ng namayapa. Yan ang ginagawa ng negosyanteng graphic artist na si Ayong Salazar Jr. Ang inspirasyon dito, ang mapaganda ang pag-alala sa sumakabilang buhay na tatay ng kanyang misis. Siguro lapid na lang ako kasi mag-ugas. Ayun, ginawa ko siya. Tapos, try mo kaya i-post kasi baka may gusto rin magpagawa. Kaya yun, simula mo. Sa 13 years na experience ni Ayong sa graphic art, sinisikap niyang ma-enhance ang mga ipinapasang picture ng customers para maging parang bagong kuha lang. Ilang customers pa raw ang napapaluha pag nakikita na ang finished product. Mano-mano niyang ginagawa ang pundasyon ng sariling layout at print na may pa-free flameless candles pa. Sa halagang 160 pesos, makakapagpagawa ka na ng customized and high-quality sintra lapida. Pero may unique selling point daw ang gawa ni Ayong. Yung pagmamahal, ma'am. Yung pagmamahal, ma'am, doon sa may paggawa nung nai-apply mo namin sa paggawa ng lapida. Kaya i-enhance namin kung igaganda pa talaga, isasagad namin yung ganyan. Yun, ma'am. Kung may lapida at kandila, hindi mawawala ang bulaklak. Pero imbis na mga malalaki at buhay na bulaklak, uso ngayon online ang mini funeral flowers. Meron pa yung stand at ribbon na may message. Handmade ang mga bulaklak na hindi nabubulok, kaya pang matagalan talaga. Ang 23-year-old education graduate na si Maine, last year lang nang magsimula sa kanyang business. Kaya unang-undas din niya sa paglalako nito. Nagbenta na po ako ng mga flowers nung Valentine's, December, ganun po. Parang ang tumal kako. Kaya nag-isip po ako ng ibang way para mas bumalik ulit yung benta ko. Ng dalawang klase po yung ginagamit ko, fuzzy wire po and yung satin ribbon po. Ang isang memorial flower katulad nito, mabibili sa halagang 150 pesos. Pwede rin daw na mas malaki depende sa gusto ng buyer. Pero syempre, mas mataas ang presyo na aabot sa 350 pesos. Limit ko din po yung nila, yung parang kakayanan po nilang mabili. Kasi pag medyo tinaas ko pa po yung price niya, baka konti na lang din po yung yung makaka-afford nung products ko. So, nilagay ko po siya sa gitna. Iba't iba ang paraan nating mga Pilipino ng paggunita sa ating mga namayapa. Pero huwag kalilimutan na ang panalangin at pag-alala ang pinakamahalagang may alay natin para sa kanila. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.